Pagdating sa pera, maraming mga problema ang pumapasok sa isip ng maraming mga tao. Kristiyano man o hindi Kristiyano, we have so many notion about giving or about offering or about money. Kaya maraming mga tao, they do not want to enjoy or to join one church or another because minsan ang idea natin is, ay, peperahan ka lang yan. Okay? Ay, pera-pera lang yan. So, of course, siguro, yung ibang grupo. I mean, maintindihan natin lahat. Yung iba, pagka nakita nyo na pong bumili na po ng eroplano si Pastor Monty, magtanong na kayo. Okay? Kaya ganun po yon. Alright? At gusto ko makita natin dito mga kapatid na bakit kinakailangan nating maunawaan ng tungkol sa giving? Sapagkat ang Diyos ay may kalidad o mayroong, kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe para maintindihan natin lahat. I entitled my message, The Characteristics of Christian Giving. Alam po ninyo, ang pagbibigay, hindi basta pagbibigay. Hindi yung basta na ilagay lang natin yung pera sa offering bag, tapos na. Hindi po yon. Okay? Ang pagbibigay po, mayroong characteristics, meaning to say, katangian. May mga bagay tayong dapat maintindihan kapag tayo nagbigay. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pwede kang magbigay. Ang kala natin para ka lang nagbigay sa Hospicio de San Jose or any NGO and that's it. No. Okay? As far as God is concerned, it's different. When you give to God, it's different. It has to have that characteristics according to the Bible. Now, ito pong 2 Corinthians chapter 8 and 9 is a teaching of Paul at tinuturuan niya tayo. The teaching is actually very practical but highly theological. Very practical because hindi mo kinakailangang intindihin ito ng malalim na malalim. That's why pag-uusapan po nating mabuti ito. Before we go straight to the scriptural text, let me somehow destroy any myth, okay, as far as money is concerned. Meron tayong myth. Ibig sabihin, meron tayong mga pinaniniwalaan na mga bagay tungkol sa pera. Okay? Kaya minsan ayaw nating ma-involve ang pera lalo na sa ating pagbibigay sa church. Dahil ito ay masyadong sensitibong bagay. Amen? Lalo na sa panahon natin ngayon, dami mga scammers. Masyadong sensitibo ito. Kaya minsan tuloy dahil dito, ayaw nating ang ating mga sarili ay ma-involve sa Panginoon. Ayaw, tuloy ito yung nagiging dahilan para ang ating commitment sa Panginoon ay maharang. That's why today, titingnan natin kung ano sinasabi ni Pablo sa pamamagitan ng pagbibigay. But before we go on, let me destroy these three myths. Mga kaisipan na ng mundong ito, Kristiyano man o hindi, tungkol sa pera. Okay? Tingnan natin, babasahin natin yung explanation dito ni Paul sa 1 Timothy chapter 6. Okay, verse 5, kalahati ng verse 5 at buong hanggang 11. Ito po ang sabi ni Pablo. And constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth and to think that godliness is a means of financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who wants to get rich fall into temptation and trap into many foolish and harmful desire that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, pagka sinabing you, man of God, he is not talking about me as a pastor. You, man of God, he is talking about the Christians of his time. Kaya pagka sinabing you, man of God, Paul was actually talking for you, talking to you. Lahat ng mga anak ng Diyos, everybody, hindi yung mga pastor ang man of God. Each and every person who have Christ in their lives are men of God, women of God. Amen? Palakpakan natin ang ating mga sarili. It's an honor to be called man or woman of God. It's an honor according to the Bible. Okay? Now, tuloy po natin dito. Sabi ni Paul, you man of God, man of God. Okay? Sabi niya, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Now, dito po sa mga bagay na ito, gusto kong, through this teaching of Paul, gusto kong wasakin yung kaisipan na ito
ng maraming ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Na sometimes kahit Kristiyano naniniwala sa ganitong bagay. Anong myth yung una kong gustong sirain? Ang sabi nila, money makes me happy. Tama ba yon? Money makes me happy. I mean, gusto ko maintindihan natin dito, and to some extent, but short extent, somehow it is true. It can make you happy. Alright? It can make you happy. Now, pero gusto ko maunawaan natin dito. Bakit money, according to you, Pastor, sinasabi mo, that money cannot make me happy? Okay? Now, tingnan natin dito mga kapatid. Sabi nila, may kasabihan nga tayo, no money, no... Ayan. No money, no honey. Alright? Dahil ito yun ito yung tinutumbok nun Ibig sabihin, pagka walang pera, hindi ka magiging masaya sa buhay. That's why people are working hard for the... Ayan. Alam mo yan. Working hard for the money. Ayan, okay? Now, tingnan po ninyo. The reason why Paul was trying to say, hey, hindi pera ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Simply because balikan natin yung sinabi dito ni Paul. Una sa lahat, he was saying, tingnan po ninyo yung yung verse 7. For we brought nothing into the world, and we cannot take nothing out of it. So meaning to say, sinasabi rito ni Paul, okay, kahit marami kang pera ngayon, okay, ang tao, ang mananampalataya, remember, kausap niya rito, Kristiyano. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, mayroon tayong pupuntahan. But you cannot bring this money. Tingnan nyo, hindi napansin dito. Okay, we brought nothing into the world, we cannot take nothing out of it. Bakit? Kasi ang tao, may pupuntahan. Ibig niya sabihin ganito, men are eternal, and money is mortal. Ibig sabihin, may pupuntahan tayo, meron tayong isa pang destinasyon pagkatapos nitong destinasyon na to. Pagka pumunta tayo dun sa huling destinasyon ng ating buhay, hindi mo madadala to. Hindi siya papasok. Tayo papasok doon, pero itong bagay na pera, ang sabi mo, kaligayahan mo, hindi makakapasok to. Well, nasaan ngayon ang kaligayahan? Pagka dyan ang kaligayahan mo, pag pumasok ka doon, di ibig sabihin, malungkot ka na. Nakuha ninyo? Nandiyan ba kami? Nakikinig ba? Parang nakatingin lang kayo sa akin Parang malayo ang tingin ninyo, wala naman yata kayong tinatanaw. Okay? Sabi niya rito, okay, bakit magiging pera ang magiging batayan ng iyong kagalakan o ng iyong kasiyahan kung saan ang pera ay hindi mo madadala? And actually, to make it more, clearer, sabi niya rito, we came here on earth nang wala. Sabi niya sa verse 7, for we brought nothing into the world. Sabi nga ni Job, hubad akong lumabas dito sa lupa, hubad din ako nga alis dito sa lupa. Because we cannot do anything. Ibig sabihin, everything, parang sinasabi rito ni Job, that everything that we have was only provided by God. And so, when I go to my final destination, everything that I enjoy in this life will no longer be. Andiyan po kayo? That's why, gusto ko maintindihan natin dito, tama. Money cannot make me happy. First of all, I'm eternal, while this thing is mortal. I will last forever, while money can't. That's the first argument of Paul. So money cannot make you happy. Second, parang sinasabi niya rito, the reason why money cannot make you happy is because you don't need money for happy to be happy. Happiness doesn't depend on money per se. At the same time, tingnan po natin yung sinasabi rito ni Paul. Maganda po yung sinabi niya rito. Kinakailangan, kung ikaw ay gusto mong maging masaya, hindi mo kinakailangan yung ngiti na nakabase sa kondisyon. Andiyan po ba kayo? Because happiness and joy is different. Happiness
is conditional. It depends on what kind of condition you are in this life. If you are successful, if you are enjoying a lot of friends, or sabihin natin, kumikita yung negosyo mo, malaki ang kita mo, okay? Masasabi mong ikaw ay masaya. Pero pagka natanggal ka sa trabaho, nalugi yung negosyo mo, hinawala na yung saya mo. Because happiness is conditional. It depends on what kind of condition nandoon ka. But joy ay ngiti. Kung kanina ang happiness ay ngiti na nakabase sa sitwasyon ng kalagayan ng iyong buhay, ang joy ay ngiti na hindi nakabase sa kalagayan ng sitwasyon ng iyong buhay. If happiness is a smile depending on your situation, joy is a smile even if you are going through the storm. That's the reason why in Paul's argument, sinasabi niya rito, you don't need money to be happy. Okay? At the same time, sinasabi niya rin dito na kasi lahat naman ng bagay, okay, na pangangailangan mo ibibigay ng Panginoon, may problema kasi. Ang problema, kapag ka ikaw ay may pera, ang akala mo, magiging masaya ka na ng dire-diretso. In the meantime, when you get your first 100,000 pesos, masaya ka. Panandalian lang din. Everything that this world can provide you is may saya, but into a short extent. Naintindihan nyo? Okay? Kaya ibig ko sabihin, pagka nakakuha ka na ng 100,000 pesos, masaya ka dahil yun, gusto mo magkaroon ka ng pera na ganun. Pero pagkatapos nun, hindi ka na uli magiging masaya. Gusto mo na maging 200,000 yan. Hanggang sa maging 500,000 yan. Pagka nakuha mo uli, bakit? Sapagkat ang pera ay hindi nakakasatisfy. That's why hindi mo pwedeng sabihin, pagka may pera, joy can make me happy. No. I've known some people na talagang sobrang yaman na nila. Sobrang yaman na instead na sila ay maging masaya, maging happy, mas natakot pa sila, naging afraid pa sila sa buhay nila. So money cannot make you happy. Actually, it will make you worse. So yan ang gusto kong unang wasakin na myth. Money can make me happy? No. Because remember, as a Christian, you are an eternal being. And money is not. You don't need money today because your joy depends on Him and not on material things. You don't want, money cannot make you happy. Okay? Because God may not give you bounty, material things, but God can give you contentment, which cannot be produced by any worldly material things. Contentment is not based on material accumulation. Contentment is based on the fruit and joy upon the Lord. Tingnan po ninyo sabi ni Paul dito. Sabi niya rito, look at this. But godliness with contentment is great gain. Godliness is talking about your relationship with God. Godliness is talking about God giving you a new character in your life. The character of God in your life. At kapag ka nade-develop ang character ng Lord, God gaining less of you and gaining a lot of character from God through the power of the Holy Spirit. Now, that's the time that you begin to become content in this life. I've seen so many people na nung nakilala nila ang Panginoon na talagang nagtiwala sila sa Diyos, doon nila nalaman at natagpuan ang totoong satisfaction ng buhay. Doon talaga sila natuwa na, well, kahit na mawala pala
ang importanteng bagay sa aking buhay. Basta si Kristo ay kasama ko. Masaya ako. Mayroon akong peace sa aking buhay. Hindi ako mananakawan ng ngiti sa aking buhay. Of course, kung mawala man yung pinakagusto mo sa buhay na ito, mawala man, of course, to some extent, again, talking about short extent, to some extent, malulungkot ka, but God will right away bring back the joy and the smile in your face. Yun gusto ko maintindihan natin dito. Because it is only God who can give us satisfaction and contentment in this. That's why sabi ni Paul dito, hey, huwag nakatutok sa pera sapagkat bali ang kaisipan ng tao na ang pera ang sagot sa lahat ng problema. Na ang sagot sa iyong kalungkutan ay pera. Okay? Gusto ko maunawaan natin dito, sabi ni Pablo, hey, kahit ang sapatos mo, lalabing dalawa, okay, na pares, okay, kahit yung hindi kasi normal lang naman ngayon yung mga ganung no? Okay, lalabing dalawa yung ano mo, okay, pero tandaan mo, huwag kang malungkot. Sapagkat ang Diyos ang nagpro-provide. Ang kagandahan dito na gusto ko makita natin dito sa ating buhay na ito, kahit na ikaw ay nakakakita ng kakulangan sa iyong buhay or parang malungkot ka sa area na ito, ang sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Ang Diyos magbibigay sa iyo ng sinabi ba niya rito, magbibigay siya sa iyo ng kailangan mo, no? Ang ibibigay niya sa iyo, contentment. Pero may good news dito. The good news is the provision of God will continue because sabi niya ganun, you have food, you have clothing. Will God stop providing for you? Hindi siya hihinto mag-provide sa iyo. Habang siya ay nagbibigay ng food and clothing, ang sabi ng salita ng Diyos, we will be content. God will be giving you contentment as well. You will enjoy satisfaction. Kasi kahit bigyan ka ng maganda, kung wala kang contentment, hahanap ka pa ng mas. Pero kung binigyan ka ng Lord ng maganda, kontento ka na ron. Kung dagdagan pa ni Lord, wow. Kasi yung contentment wala doon sa halaga ng binili mo o meron ka Nakuha ninyo? Maaaring sa pera, sa kanyang kanyang bangko, meron siyang 1,000,000 at ikaw 100,000, okay, mas masaya ka kasi meron kang contentment. Siya wala. Naintindihan niyo yung diferensya na may contentment at wala? Hindi nakabase sa pera. Hindi nakabase sa laki ng accumulation mo sa iyong buhay. Nakabase ito sa damdamin mo sa Panginoon. That's why I don't want you to be afraid of your future because our future is secured. Actually, papasok ako sa pangalawang myth. Okay? Kung sinabi natin, money can make me happy at sabi ng salita ng Diyos, hindi. It is God who will make you joyful in this life. Okay? Iba naman naniniwala, money is a great security. That's why, nakita ninyo, lahat nagtatrabaho, kasi baka tumanda ako. Pag tumanda ako, meron ako madudukot. To some extent, that's true. But that is just for a shorter extent. Intindihan nyo? Hindi ko sinasabing lahat itong myth na to ay mali at hindi tama. To some extent, it's true. But, masasabi ba nating talagang secure ka pagka marami kang pera? Hindi. Hindi pwede masabing ito ay security. Sapagkat, dalawa lang yan kapag ka ikaw namatay, nasaan ang security ng pera mo ngayon? Ang secured, yung tatanggap ng iyong pera. Ang hindi mo alam, nandyan na yan sa tabi-tabi, naglalaway na yan. Kailan kaya? Alright? Ang gusto ko maunawaan natin dito, excuse me, kung hindi man ikaw ang mawala, alam nyo natin na yung pera pwedeng mawala. Pwedeng masunog, pwedeng manakaw, pwedeng mawala mo kung saan. So where's the security in that? Kaya sabi ni Pablo,
doon sa verse 11, tingnan po ninyo, tayong mga Kristiyano, sabi niya doon sa verse 11, instead of pursuing riches, money in this world, which we cannot bring to where we will go. We cannot bring it to heaven. Sabi niya ganun dito. Sabi niya ganun, bukod doon, ang pera, okay, hindi na ito nakaka-secure sa buhay natin, nakakasama pa. Saan nakita natin nakakasama? Tingnan po natin, sabi ng salita ng Diyos, okay, it is, what? Sabi sa verse 9, people want to get rich. Ano nangyari? They fall into temptation. Okay? Nalalaglag tuloy. Pumapalpak tuloy yung Christian life. Lalong napapalayo sa Panginoon. Because their priority, because they think by accumulating money, they will be secured. Ang nangyari ngayon, nakaligtaan nila yung bagay na dapat nilang gawin para sa Panginoon. Ito yung naging priority. Dito sila nagtrabaho. Now, let me correct myself. I'm not saying ang maging mayaman ay masama. I'm not saying ang magkaroon ng maraming property at magkaroon ng maraming ipon sa buhay ay masama. Hindi ko sinasabi yan. Napakabuti niyan. Pero ang sinasabi dito ni Pablo ganito, baka naman mas ang security mo ay nasa pera o mas ang kagalakan mo nasa pera kaysa kay Lord. Yun ang mali. Okay? So, tandaan natin dito mga kapatid, anong sabi niya sa verse, kaya anong payo ni Paul sa verse 11? So you, man of God, can I hear amen? Pagka sinasabi ko man of God. Ayan, ibig sabihin niyan kayo yan, tayo yan. Okay? So, but you, man of God, amen. Yun, alright? Meron nga. Flee from all of this. Sabi niya, you run away from this. You run away. Do not desire this thing beyond desiring God. Hindi masamang mag-ambisyon o mangarap maging mayaman. Okay? Hindi masama yan. Hindi masama na mangarap magkaroon ng napakaganda at napakalaking bahay. But kung iyon ang dinidesire natin beyond desiring and loving God, now we are making it wrong. Kaya sabi ni Pablo, you run away from this. Kasi you might fall into temptation. Nakita nyo? Or you might fall into a trap. For into many foolish and harmful desire. Ito yun, yung sinasabi kong desire ngayon. So, sabi niya ganon, what we need to pursue is what? Righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Yun daw po dapat nating ilagay sa atin. So to take hold of this wonderful blessing na pwede mong ma-attain kasi anak ka ng Diyos. Hindi ito pwedeng ma-attain ng mga unbelievers. Only the men or the men of God can attain it. Yeah? Talaga naman, ha? Alright, ha? Pero kumukonti na ang mga men of God. Yun, dumami uli. Alright. So sabi money is a great security. Number 3, I deserve whatever I have. To some extent, this is true. But in a small extent, of course, you deserve what you have. Pinaghirapan mo yan eh. But never ever forget that it is God who gave you the ability and the talent, and it is God who gave you the opportunity. Marami sa atin tapos ng college, but they do not have the opportunity. Ikaw, hindi ka man lang nakatapos ng college, but here you are. May pera sa bangko, malaki na ang naipatay yung kaharian sa Pilipinas. Di ba? Nakatulong ka na sa iyong mga loved ones. Ang gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, God is the one who gave you that talent and opportunity. That's true. You deserve what you have.
But do not ever think na yung bagay na yon ay galing sa akin. Kaya paborito natin yung kantang, I did it my way. Bang! Patay ka. Sige, yan. Ayan. Kaya patay. Pinapatay sa atin yung kumakanta lang gano'n. Kaya mag-iingat kayo, ha? Yan, marami na biktima nun. Gusto ko makita natin dito, these three are true in a sense. But as far as Christian is concerned, this is not true because money is not the only way to make me happy. And actually, as a Christian, I do not desire to be happy. I desire to be joyful. You see? Mayroong peace na ibinibigay din ng Diyos ang mundong ito. But that is only a counterfeit peace. Sabi ni Jesus Christ, I give you peace that the world cannot give. You see? The peace and the joy and the fruit of the Holy Spirit can only be acquired when you are in Christ. That's why, higit ang kayang ibigay ng Diyos, kaya wag nating isipin na ang pera, nandito ang seguridad. Sabi ng isang lalaki, sabi niya gano'n, mayamang-mayaman na ako. Sabi ni Jesus Christ, nagkwekwento siya, mayamang-mayaman na ako, hinto na ako sa pagtatrabaho, I'm going to drink, I'm going to eat, I'm going to be merry. Ano sabi ng salita ng Diyos? You're a fool. You think you're secured because you have money in the world? Today, I'm going to take out your life from you. Nasaan ang security? That's why, the truth is, walang seguridad, kaya wag nating itataas ang pera ng higit sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo, bigay lang ni Lord. Amen? So those three myths. Now, having said all of these things, we will now go to our scriptural text. 2 Corinthians chapter 8. In 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians is a book, is a letter of Paul written to the Corinthian Christians. Nakita ninyo may 1 Corinthians, may 2 Corinthians, right? In 1 Corinthians, lalo na kung babasahin niyo 1 Corinthians chapter 16, sinabi roon ni Pablo na pinadala ko itong sulat na ito sa inyo sapagkat ang may hawak ang nagdala ng sulat na ito walang iba kundi si Titus. So dinala niya ito para ibigay niya ito sa mga pastors ng churches doon sa Corinth sapagkat at this point in time, nasira po, nasunog po ang church ng kanilang central church sa Jerusalem. Lahat ng mga members doon nawala ng bahay, maging yung church nila ron nasira. As dagdag mo pa yung lumalaki at tumitinding persecution sa mga Kristiyano doon mismo sa Jerusalem. Pinaguhuli sila, pinagpapapatay sila. So, and they do not have the house of worship anymore. Dahil nasunog nga po ang Jerusalem. Nadamay. Ang buong Jerusalem, nadamay pati yung church nila. So, walang-wala. So, ang ginawa dito ni Pablo, ang ginawa niya dahil isa sa pinakamaraming naitayong mga satellite churches all over Asia Minor, pinagsusulatan niya to. Nagkaroon po si Pablo ng fundraising campaign para maitayo at matulungan yung mga kapatid doon sa central nila, sa Jerusalem. So, isa dito, kaya nagkaroon ng 1 Corinthians sapagkat pinadala niya ito kay Titus para sa kaniyang fundraising. Now, nagkaroon na ng 2 Corinthians. Alam niyo kung bakit? Kasi ito na yung panahon na pinabalik niya doon si Titus para bigyan niya ng katuruan na yung kukunin na ni Titus yung naipon nilang pera. Pero ang gusto ni Paul sa kanila ganito, yung binigay ninyo, gusto kong maging katanggap-tanggap yan sa Diyos. Sayang kasi nagbigay kayo, baka iba yung karakter ng inyong pagbibigay. Kasi mayaman ang Corinthian Christians. Okay? Napakayaman nila dahil ito yung sentro ng komersyo sa panahon nila Pablo. Nandito ang mga mayayaman. At alam niya na ang mga taong ito, galante. They were generous. Okay? So, ito yung lahat ng mga churches, sinabihan niya tungkol sa problema nangyari, pero ito talagang medyo inubligan niya magbigay kayo mayayaman kayo, ha?
Okay? So nagbigay naman sila, hindi sila maramot. Okay? Kaya lang, ang gusto ni Paul sa kanila, maging katanggap-tanggap sa mata ni Lord yung kanilang pagbibigay. Hindi dahil sa kinukumbin sila magbigay, hindi. Dahil, syempre, alam nyo naman, mga Kristiyano na ito, at naintindihan nila yung kalagayan ng kanilang Central Church, tumulong sila. Kaya lang ayaw mabaliwala ni Paul ang kanilang uri ng pagbibigay. Gusto niya matuwa si Lord sa pagbibigay nila. So, ngayon, nagturo siya. Ibinigay niya doon sa 2 Corinthians ang pagtuturo ng karakteristik ng pagbibigay. Now, sa kanyang pagtuturo, ginamit niyang halimbawa ay walang iba kundi yung church sa Macedonia. Now, ang church sa Macedonia, mga kapatid ko, ay kabaligtaran ng church sa Corinto. Sapagat ang church sa Macedonia ay ang church na kung saksakan ng yaman, kung itong church na ito sa Corinto ay parang isang malaking church na nakatayo sa gitna ng Ginza. Okay? Ito namang Macedonia ay isang church na nakatayo sa ibabaw ng burol ng Smoky Mountain. Ganun ang paligid. Okay? Ang mga miyembro taga Smoky Mountain. Okay? Actually, I'm not lying on this. Ang sabi ni Pablo, kung babasahin niyo 'yon, sila po ay kumakain lang ng halos isang beses sa isang araw. Can you imagine that? 2 kahig, 1 tuka sila. Kung tayo ang mga Pilipino, sabi natin, 1 kahig, 1 tuka tayo. Sila 2 kahig, 1 tuka. But look at this. Okay? Dahil ginamit ito ni Pablo na halimbawa, bakit itong mga Macedonian Christian na to, that despite of their severe poverty, ang sabi ni Pablo, they were able to give generously. Now, let's read our context. Okay? In 2 Corinthians. Okay? Now, chapter 8, verse 1 to 8. Mabilis lang ito, huwag kayong mag-alala. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. Out of the most severe trials, they're over. So, tandaan ninyo, pagka sinabing Macedonian churches, marami silang mga satellite churches dyan. Pagka sinabing Corinthian churches, marami yan. Hindi yan isa. Kasi baka mayroong mga nag-iisip na isang church sa Macedonia, isang church sa... No. Marami yan. Okay? Tuloy natin. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave much as they were able, and they even beyond their ability. Look at how these people give. Ang sabi niya, okay, this church were in a severe trial. Okay? Actually, in some other translation, in severe poverty. They were very poor. Sabi niya, for I testify. Sabi niya, patotohanan ko sa inyo, sabi ni Paul sa mga Christians sa Corinto. Excuse me. For I testify that they gave as much as they were able. Okay? And sabi niya, and even beyond their ability, entirely on their own, these people are giving beyond. Meaning to say, higit pa sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin, hindi ine-expect na ganito ang ibibigay. Hindi ine-expect ni Paul yung ganitong bagay na kaya nilang ibigay because alam niya ang buhay nitong mga taong ito. At, dagdag pa, entirely on their own. Walang nakiusap sa kanila. Walang nagbigay sa kanila ng magandang nakakaantig na explanation kung paano naging dapat natin tulungan yung mga nasa Jerusalem. No, it was entirely on their own. Nobody convinced them to give. Walang yung, sige magbigay tayo. Walang ganun. Intindihan nyo? I'm just making this very clear to all of you. Bago ko bigay yung ano sa inyo. So, tuloy po natin. Sabi pong ganon. So, we urge Titus, since he had earlier made a beginning, so sabi niya gano'n, kinumbinsi ko uli si Titus na bumalik dyan, sapagkat siya yung pumunta sa inyo nung una, 1 Corinthians. Right? In faith, sabi niya gano'n, so he also completion to this act of grace on your part. Kasi kukunin na niya. Pupunta na si Titus dyan, kukunin na niya yung pera, okay, para makompleto na yung kanyang ginawa. But just as you excel in everything, sabi niya, kayong mga taga-Corinto, nag-excel kayo.
You excel in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us. See that you also excess in the grace of giving. Grace of giving. Amen. Okay? I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. What are the things that we can see here? When in my studies, I found 5 characteristics. Excuse me. Nangangatila lang muna ako. Sorry, Ang sabi po ng salita ng Diyos dito, the first characteristics na itinuturo ni Paul dito is real Christian giving. Kapag ka ikaw ay nagbibigay bilang isang Kristiyano, is a result of becoming like Christ. Ano yung ibig ko sabihin dito ngayon? Bago tayo tumuloy dito, ano ba ang dahilan? What leads you to give? Ano ba ang dahilan? Bakit ikaw ay nagbibigay? Ikaw ba yon tao na nagbibigay ka kasi, kaya ka magbibigay kasi may sobra ka? May tira-tira ka? Ikaw ba yon? Meron ba rito? Konti lang. Wala, parang wala. Kasi sabi nila, pastor, ng tira-tira, wala nga natitira, kulang pa eh. Okay, kaya wala, okay. Given na yan, sige. Pero siguro ikaw naman yung magbibigay ka kasi naantig ka sa pakiusap ng isang tao pumunta rito, tulungan po natin sila sapagkat nakakaawa po, nakita ko po yung naantig ka sa sales talk. Kaya magbibigay ka, tama? Ba, mukhang mauutak itong mga to. Ayaw. Hindi magbibigay, talaga nag-iisip pa. Okay. O maaari ikaw ay magbibigay. This thing might lead you to give. Kasi naawa ka sa itsura. Yan. Nakita mo nakaupo dyan, putol ang paa. Humihingi sa iyo. Halos wala siyang samantalang ikaw naglalakad ka, may pera ka. Bibili ka ng 1 kilong lansones. At nakita mo siya. Sabi mong ganon, nakakaawa, ako naglalakad at may perang pambili ng lansones. Hahatiin ko tong pera. Bibigay ko sa kanya dahil 150 yung 1 kilong lansones. Okay, 75 sa iyo. Akin sa kalahating kilong lansones. Ganon, pagka naawa ka, nagbibigay ka? Kunti lang ang maawain dito. Ano ba to? Parang delikado yata rito Okay? Parang ayoko yata rito. Walang maawain magbibigay ka. Kasi sinabi ni Lord magbibigay ako. Magbibigay ka dahil sinabi ng nanay ko because magbibigay ka because it's your duty. It's somehow you are compelled to give. Meron bang ganito? Wala din. Nakakatakot na rito Now, gusto ko maintindihan natin. Yung 4 na bagay na sinabi ko, magbibigay ka kasi may sobra. Okay, may tira-tira, magbibigay ka. Bibigay ka sa kapitbahay mo na sobra, may tira. Okay, magbibigay ka lang. O magbibigay ka dahil naantig ka. Okay, magbibigay ka dahil nakonsensya ka. Magbibigay ka dahil obligado ka. I don't know kung nasaan ka dito sa 4 na ito. Okay, pag magbibigay ka, pero gusto ko bang mga unawaan ninyo, wala dito sa 4 na to yung characteristic ng Christian giving. Because gusto rito pasabi sa atin ni Pablo that you will not give and the start of your giving shouldn't start from your abundance. Your giving shouldn't start from abundance. Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil marami kang sobra, hindi dahil may tira-tira ka, magbibigay ka. Hindi ka rin dapat magbigay. It shouldn't start because you have been touched. You have been, kumbaga, sabihin natin, parang nagkaroon ng tinatawag na emotional appeal or dahil nagsalita siya or merong tinatawag na guilty trip within your heart. Within yourself, kasi mas blessed ako kaysa sa kanya. Or not primarily because of duty.
Giving should not start from those things. Ang sabi ni Pablo rito, kinakailangan, ano ba yung meron yung Macedonia? Bakit binigyan niya ito? Tingnan verse 1 ha. And now, brothers, I want you to know that about the grace of God that has given to the Macedonian Christian. These Macedonian Christians, despite of their trials and poverty, despite of their bad situation in their lives, they were able to give more than they can give. More than. Okay? Bakit? Because it starts from the grace of God. Now, alam po ba ninyo yung grace of God? Ang grace of God can only be enjoyed by those people who will accept Jesus Christ as the Lord and Savior. The grace of God will start in the life of a person. Kapag ka nagsisi ka ng iyong kasalanan at yung kapatawaran at kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoon, yun yung grace ng Lord. Okay? Now, hindi lahat ng tao may grace ng Diyos. Ulitin ko, yun lang mga taong tumanggap sa Panginoon. Now, sabi dito ni Paul sa mga Kristiyano sa Korinto, did you know that the reason why these people gave their best is simply because these people have been enjoying the grace of God given to them by God. Nakita niyo? So, sabi niya, kayo din, mga anak din kayo ng Diyos. Ang pagbibigay ninyo should not start because you have abundance, because you are rich. No, kaya kayo nagbibigay kasi gusto ko maunawaan ninyo na kagaya ng mga Macedonian, kaya sila nakapagbigay because ini-enjoy nila yung grace ng Panginoon sa buhay nila. Alam po ninyo ang grace, kapag ka ito ay nung tinanggap mo ang ating Panginoon, tatanggapin mo ngayon ang grace o yung biyaya ng Diyos. Yung grace na yan, mga kapatid ko, lalago yan. Lalaki yan. And the more the grace grows within the life of a person, your faith will grow as well. Mas lalo mong makikilala ang Panginoon, the more the grace of God flourish in your life. Na habang ito'y nagflo-flourish, mga kapatid ko, it will make you more like Christ. Yang grace na yan ng Panginoon, yung pag-ibig, yung biyaya na yan ng Diyos na nasa iyo, habang yan ay lumalago, we will become more like Christ. Yung tinatawag na Christ-likeness o yung godliness. Naalala niyo yung kanina, yung binasa natin? Godliness with contentment. Kaya ka magkakaroon ng contentment is because your godliness is beginning to overwhelm in your life. Now, ito sinasabi ngayon ni rito, yung grace po na yan, ang dahilan kung bakit itong mga Macedonian na ito ay nakapagbigay. Mag-uumpisa sa grace. So, your Christ-likeness should be the first, masasabi nating, compelling na magpupush sa atin para ikaw ay magbigay. Dahil unti-unti nga kang nakakawangis ni Kristo. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Kinakailangan yan. Okay? So, ibig sabihin, okay, kaya sila nagbigay dahil lumalago na sila at unti-unti na sila nakakawangis ng Panginoon. Hindi nakasalalay sa pera dahil wala naman silang pera itong mga Macedonian. Ngayon, dahil itong mga Kristiyano sa Korinto, dahil sila ay mayaman, hindi kayo magbibigay dahil may pera kayo, ha? Gets? That's the first characteristic. The first characteristic is Christian giving is about becoming like Christ. Okay? Hindi ka lang basta nakapagbigay ng, tapos na, ha? Okay? Now, second thing, Christian giving is the outcome of joy in God. Magbibigay tayo hindi dahil sa tayo po ay may sobra, tayo po ay naobliga, tayo po ay nakukonsensya, tayo po ay naaawa. Magbibigay ka, una sa lahat, sabi ko nga, it's because of the grace of God working in your life. And then it becomes, it makes you become more like Christ. And second one, dahil ikaw ay may biyaya ng Diyos at ito'y pinagagana mo, anong mangyayari sa'yo? Pagka ikaw ay
nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, magre-resulta ito ng kagalakan. Joy. Tingnan po ninyo, sabi sa verse 2, out of the most severe trial, there flowing joy. Wow. Overflowing joy. Pindutin natin yan. Hindi niyo ba napansin dito yung tinatawag, yung paglalaro ng words dito ni Paul? Naglalaro siya ng words dito kasi mayroon siyang ginagawang irony between two words. Sabi niya kanina rito, this is severe trial. Na pagka severe trial, ano dapat ang mararanasan ng isang tao? Okay? Ano? Sadness. Loneliness. Isolation. Severe trial eh. Pero tingnan niyo yung irony yung ginamit niya rito. Out of their severe trial, who can imagine a person will overflow with joy? Saan ka nakakita ng isang taong napakahirap pero masaya sa buhay? Wala nang makain, masaya pa rin sa buhay. Nakakita lang ako niyan doon sa mga taong totoong nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Nakakita na po, pero bihira. Pero tingnan ninyo ang kaisipan at buhay ng hindi mananampalataya. Pagka sila po ay may severe trial, they blame God. They are angry with their lives. Angry with so many things. Angry against the government. Blaming this and blaming that. But you see, when a person is enjoying the grace of God, kahit na sila po ay nasa severe trial, they are overflowing with joy. Mga anak ng Diyos, gusto ko maunawaan ninyo, there's nothing like becoming a true Christian. Because if you are a true Christian, nothing can stop you from being joyful. Not money, not situation, not heartaches. Iwanan ka ng lahat ng iyong mga mahal. You will always be joyful because there is a one who will never leave you nor forsake you. And you know that He will always be faithful in every way of your life, and that is Jesus Christ. Amen? So gusto ko makita natin dito, ito yung naintindihan ngayon ng mga Macedonian Christians. Out of their most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty. Another words, naglaro na naman siya ng words dito. Kanina, kinontrast natin yung severe trial tsaka overflowing. Tingnan niyo, contrast naman natin dito. Yung extreme poverty, inulit niya ito, halos pareho lang ito. Extreme poverty. Pero nagulat tayo because pareho rin tong word na to, the welled up. Kasi kung ito pong extreme na ito, ang Greek word po na ginamit dito is reaching the bottom. Alright? So, pagka ito'y dinikit mo sa poverty, ibig sabihin, talagang na sagad na yung kanilang kahirapan. Okay? Pero sabi niyang ganon, sumagad man sa kahirapan. Now, tingnan ninyo, this word will give us the idea of a well, yung balon. It welled up in rich generosity. Intindihan niyo? Nandun sila sa kaila-ilaliman yung kanilang kahirapan. Pero, again, Paul is making us juggling wonderful words here. Sabi niya ganun, but na isang balon, like a well, that well is welling up. Umapaw. Sounds like overflowing, right? Now, sinasabi niya rito sa mga Kristiyano sa Korinto, hindi pwedeng mapigilan ng kahit na anong kahirapan o pangit na sitwasyon ang buhay mo kapag ka ikaw ay mayaman sa biyaya ng Diyos. You will overflow. Can you say to the person sitting beside you, you will overflow? Okay? If you have something inside of you that you need your life, you will overflow. Hindi porke mahirap ka, you will not overflow. Hindi porke ikaw ay ganyan at walang pinag-aralan, you will not overflow.
Ibig sabihin, hindi porke ikaw ay hindi kasing galing ni ganito, ni ganyan, hindi ka pwedeng pagpalain ng gusto ng Panginoon. At higitan mo yung ginagawa niya. That's the overflow that I'm talking about. That's why, never ever belittle yourself. Kahit na ikaw yung nakasadsad sa ilalim, God will enable you to overflow. You will weld up. Angkinin natin yan, mga kapatid ko. Because that's the Macedonian Christians. Look at this. They reached the bottom, but they welled up. They were in a severe situation, but they overflow with joy. Instead of overflowing with anger, they overflow with joy. God will always provide the thing that you need in this life. Amen? So makita po ninyo. Again, is Paul talking about money here? No. Although ito ay giving ang pinag-uusapan dito. They do not overflow with money, but they overflow with joy, and thus they give. Hindi yung they overflowed with money, that's why they give. No. Paul is not talking about material things here. He is talking about these Macedonian Christians are enjoying spiritual gifts. That's why they were able to use the material things to make it glorify God. Kita niyo? Malalim ito. Sabi ko nga sa inyo, very practical but highly theological. Ang teaching ni Paul dito. Kasi nga akala natin kasi, ang pagbibigay doesn't have any relationship whatsoever sa pagiging Kristiyano mo. Hindi. May relasyon ito if you understand the characteristic of Christian giving. If you do not understand the characteristic of Christian giving, na parang ito ay bigay, abuloy, tulong sa church, o ano pa mang bagay na sinasabi ng church sa iyo, hindi mo naintindihan at hindi mo ma-appreciate yung bagay na yan, at hindi mo makikita ang relasyon nito sa biyaya ng Panginoon sa buhay mo. That's why Paul is now trying to explain to them the depths of giving. So that, kapag ka nagbigay sila, yung binigay nila na yon, mag-iiba yung puso nila ngayon. Ito pala yon. Sayang, dami na namin na ibigay na pera, hindi namin naintindihan. Hindi tuloy naging katanggap-tanggap kay Lord kasi ang akala lang namin, magbibigay kasi, mayaman kami, hindi magbigay kami. Now, the word generosity here is very important. Huh? So, the third one, okay, is what? Ang pagbibigay daw, real Christian giving, the third characteristic of Christian giving is you have to give yourself to God and not money. Kuha ninyo. Tingnan po ang sabi niya sa verse 2. Okay? Balikan natin verse 2 at verse 3. Sabi po rito, after the most severe trials, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify as they gave as much as they were able, even beyond their ability, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us. Paano nila at bakit nagawa ito nitong mga Macedonian Christian na ito? In-explain ito ni Paul sa mga Kristiyano sa Corinto. Sabi niya, besides of the grace, yun na nag-umpisa yung grace ng Panginoon na enjoy nila yung biyaya ng Diyos. Alam nila, no, we have everything. Once we have grace, we have everything. We do not need to be afraid of our future, afraid of what we need, we eat and food and shelter. We don't need to, kasi if God was able to give us the grace, why we should be afraid of our future? God has secured our future. We are secure with God. Our joy is in God. Okay? That's why wala sa material at pinansyal na bagay. That's why makita po natin dito itong mga Macedonia na ito, ang ginawa nila, kaya sila nakapagbigay ng paano sila pagbibigay, hindi lang basta sila nagbigay, hindi sila nagbigay ng offering. Ulitin ko,
Look at the kind of offering that they gave, that they did. Sabi niya, they were able beyond their ability, entirely on their own. At ito ang mabigat, itong dalawang word na ito, urgently pleaded with us. You know why? Because the story is like this. Paul was not really trying to ask them to give. Being the apostle of so many churches, ang ginawa niya, pinabalita niya, pinadala niya yung news na nasunog yung kanilang main church. Okay? Nasunog, wala. At pati yung mga miyembro doon talagang nasunugan din. Ngayon, hindi kagaya ng Corinthian, inobliga niya, magbigay kayo. Pero itong mga Macedonian, hindi niya inobliga ito. Sinabihan lang niya ng news. Binalitaan lang niya. Ganito nangyari sa mga kapatid nyo. Hindi niya inaasahang magbibigay ito. That's why, nung nagsalita sila, magbibigay sila. Tingnan niyo yung verse na ito, verse 4. They urgently pleaded. Nakiusap sila. Paul was like saying, no. Wala, hindi kayo kasama doon sa fundraising na natin, ha? Hindi kayo. But sabi niya, Paul, what are you talking about? Please! Hindi ito binibigay. Sabi siguro po, ang laki niyan. Alam ko yung buhay ninyo. Isang beses lang kayo kumakain, yung mga anak ninyo, hindi nyo mapakain. Yung church nyo nga, wasak-wasak. Okay? Mas maganda pa nga yung buhay ng mga nandun, ng mga nasunugan kasi may mga trabaho pa yun. Kayo wala. May trabaho man kayo. Kahit magtrabaho kayo na magtrabaho dito, nabibigay lang sa inyo kakaunting sweldo. Good enough for a single person. It cannot feed a family. I know you want to give, but please, huwag kayo mag-alala. Okay, some churches got it covered. Sabi nila, no. They pleaded. They urgently pleaded, Paul, do not stop us. You know why? Because they were highly motivated by the goodness of God, by the grace of God working upon their lives. And they didn't just give. Sabi nga nun, they outdo themselves. They were able to give. Sabi nga nun, they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Wow. Sarap sana pagka ganito ang mga Kristiyano, di ba? Yun talagang ang alam na intindihan nila yung kanilang pagbibigay. Yung sabi ng salita ng Diyos dito, Paul was amazed. I don't know kung gaano kaliit o gaano kalaki na ibigay nitong Kristiyano sa Macedonia. But the fact na binibigyan niya ng encouragement ang mga Corinthians sa kanilang pagbibigay at ang kanyang context ay ang mga taga-Macedonia. Paul was really blessed with these people. He was so blessed. The fact that these people were urging him, pleading, pakiusap Paul, pleading. Sabi po niya, okay. So gusto ko makita natin dito mga kapatid ko sa kanilang pagbibigay, malinaw po na hindi sila napipilitan dito. Nagbibigay sila talaga ng galing sa puso because they plead. Okay? Hindi yung parang, wag na, ipangtapal nyo na lang yun sa church ninyo dahil kailangan pag umuulan, tumutulo yung wala nga kayong magandang maipakita dyan sa loob ng church ninyo mas kailangan nyo rin dito. Yan yun ay iba dyan sa kanila magbigay. Hindi ko kayo hinihingan. But they pleaded. Because they know. Alam nila na importante ito. Bakit? Sapagat natutunan nilang ibigay muna ang kanilang sarili sa Diyos. Alam po ninyo, ito ang susi Okay? Kasi minsan, kapag nakakilala na tayo sa Panginoon, we stop at the middle of where we need to totally surrender ourselves before God. Minsan tinanggap natin ang kaligtasan, tinanggap natin si Lord, pero humihinto tayo dun sa punto na ibigay natin ang totality kay Lord.
Andiyan ba kayo? Alam po ninyo, ang totoong pagbibigay, secondary lang ang pera. Ang unang dapat ibigay ng isang Kristiyano ay ang sarili niya sa Panginoon. So when we talk about Christian giving, it's not really about your monetary unit, your finances. It's about giving yourself first to God. Aanhin ni Lord ang malaki mong ibinibigay kung ang sarili mo ay hindi mo binigay ng totoo sa Panginoon. God, here I am. All that I am, all that I have, all that I possess is yours. I surrender my life to you, Lord. Lord, you gave me grace. That's why I'm saved. And Lord, use me as an instrument of grace. Alam po ninyo, itong gusto ko maunawaan natin ngayon, mga kapatid. Okay? Ang giving of money ito lang ay paraan. That's sort of a way, sort of leeway to show that you are totally given out to God. Ang pagbibigay ng isang Kristiyano, ganito. Gusto ko maging malinaw ito kasi importante itong revelation na ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Pagka nagbigay ka ng kahit na anong bagay, pera, dahil ito, pinag-uusapan nila rito, yung pagbibigay. O maglilingkod ka sa Panginoon. Anything. Will it be money or will it be service or serving God? Dapat ang naintindihan natin dito, bago ka magbigay ng paglilingkod, bago ka magbigay ng salapi, dapat ang buhay mo ay bigay muna kay Lord. Okay? Because this is what these people did. That's why they were able to outdo, to do beyond their ability. That's why minsan kahit hindi sa pagbibigay, paglilingkod sa Panginoon, minsan magugulat tayo, grabe pa na maglingkod. Hindi ko akalain maglilingkod ng ganito itong si brother at saka si sister. Why? Because this person was the reason why he or she was able to do beyond people are expecting them to do, simply because nakadepende ito kung paano nilang totalang sinurrender kay Lord ang kanilang buhay. Kapag ka talagang todo ang bigay ka sa Panginoon, walang bagay na malito malaki sa iyo. Ibibigay mo yung the best mo kay Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord dyan. Hallelujah. That's why, ang pagsuko sa Panginoon, naka-connect, yung pagbibigay, nakakonektado yun sa relasyon mo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus Christ, Mark chapter 12, verse 30, look at this. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kapag ka love na love mo si Lord, ang mangyayari, you will love Him with all of your strength. Kaya sa uli yun. Hindi pa pwedeng love the Lord your God with all of your strength. Ibig sabihin ng strength, everything that you have, everything that you possess, everything that you can do, everything that you have in this life. Ipapakita mo ito, ibibigay mo ito sa Kanya. Kasi ang love is an action word. Hindi ito yung love na puro salita lang. Gusto niyo ba yung isang tao, puro araw-araw sila sabihan ka ng I love you? Pero nandun, wala nang ginagawa. Wala siyang ginagawa, basta puro I love you lang. Walang action. Tama po, nakahiga lang kung saan. Pagdating mo sa trabaho, pagod na pagod ka, I love you. Okay? Magluluto ka ng kinain mo. Okay? Nakakain ka na at uhugasin mo yung kinain mo, niluto mo. Okay? Sasabihin sa iyo, I love you. Nakakainis, di ba? Hindi yun ang love. Now, tingnan po ninyo rito. Kaya nga, kapag ang isang tao, sabi ni Jesus Christ, you love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, then it will show with all of your strength. Okay? So, ito po yung sinasabi natin dito. Okay? So, ang resulta ng ating pagbibigay, sabi ni Pablo, ang pera secondary, sapagkat ang unang dapat na ibigay, ang buhay mo kay Lord. Amen? Pangapat, okay? Sabi ni Pablo rito, okay? According to what I see,
Okay? Fourth characteristic of Christian giving. Christian giving is rooted in love and concern. Hindi tayo basta nakapagbigay lang tayo. Tama? Tingnan po ninyo yung word na generosity here. Ang ginamit na marami tayong sinasabing tao na generous. Okay, sila Bill Gates, mga generous yan. Sila Elon Musk, mga generous yan. Pagka sinabing generous, yung sinasabing sobrang malaki, galante, magbigay. Yan ang generous. Tama? Pero itong generous dito sa Greek word na ginamit ni Pablo, hindi yung generous na alam natin ngayon. Kasi ang generous sa kaisipan ng mundong ito ay yung taong malaking magbigay sa Hospicio de San Jose, malaking magbigay sa mga NGOs, tama? Generous. Generous. Pero itong generosity na ginamit dito ni Pablo is not the kind of generous na alam natin ngayon. The Greek word here is haplotes. Ang ibig sabihin niyan, sincere concern. Sincere concern. Ibig sabihin, kaya ka nagbigay, mayroon kang concern na totoo doon sa binigyan mo. Hindi yung parang kailangan ba, ito, sige, batuhan kita ng 5 milyon. Di ba? Without sincere concern. Kasi generous lang siya. Nagets no? Pero yung haplotes, no. Sabi ni Paul dito, sabi nga ni rito, no? Their joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Their concern, their sincerity in giving is welling up. Kaya gusto ko maintindihan natin dito, ang ibig sabihin dito ngayon ng kanilang pagbibigay ay hindi dahil marami silang pera, kung hindi daman-daman nila yung concern para sa iba. So, kung tayo ay magbibigay, example, magbibigay tayo sa church natin, may concern ka ba sa church? Para makatulong sa bills namin dito, para yung mga hatakin ko, mga kaibigan ko, makita nila ang ganda ng church ninyo. Nakakatulong ito. Okay? Tapos, yung mga sinusuportahan namin, mga church namin sa Lord GM Philippines, natutulungan namin yun. Okay? Kaya gusto ko maintindihan natin dito, this is the kind of generosity that they have. And the last one, okay, real giving, okay, Christian real giving, okay, is about willing to be God's agent of grace. Alam mo niyo, tingnan po niyo verse 4, balikan natin. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in His service to the saints. Alam nila, wala silang perang pumunta ng Jerusalem. Alam nila, wala silang kakayanang tumulong dahil walang-wala din sila at wala silang lakas, wala silang provision, wala sila. Pero isang bagay lang alam nila, kung maibibigay nila yung salapi na naipon nila, okay, para rin silang nakarating na ron, para rin silang nakifellowship at nakiramay sa sakit ng damdamin na naranasan ng kanilang mga kapatid doon sa Jerusalem. Although sila ay nangangailangan din, binaliwala nila yung kanilang pangangailangan. Hindi sila nakatingin sa kanilang kalagayan, bagkus nakatingin sila sa kalagayan at pangangailangan ng iba. Bakit? Kasi, ulitin ko, naalala niyo yung concern nila, yung haplotes, they have this sincere generosity. At the same time, nandun sila para makita nilang hindi porke kami ay kulang sa pananalapi. Ibig sabihin nun, hindi kami pwedeng gamitin ni Lord sa area na to. Their lives were like, kita po natin dito na kanilang buhay ay talagang hindi napigilan kahit ni Pablo. Nothing can stop these people from doing what God wants them to do.
gusto kong maunawaan natin ang pagbibigay nitong mga Macedonian Christian na ito was so, sabihin natin compelling, nakaka-amaze. Okay? These people were, sabi niya gano'n, anong punto nila? They want to share. And for them, giving is a privilege. For them, giving is not kabawasan sa kanilang pera sa bangko, pera sa panggasto sa budget, kabawasan sa kanilang wallet. Hindi. For them, giving is a privilege. Pribilehiyo ito. And they know when they give, they are sharing, they're fellowshipping with their brothers na hindi nila kayang i-fellowship. But somehow, through their giving, they were able to fellowship, to touch the hearts of those people by their giving. Minsan, ang akala natin, ang pagbibigay natin ay walang nagagawang buti, parang nakalimutan na yung binigay natin, nakalimutan na nung isang linggo yung binigay ko. Hindi. Gusto ko maunawaan po natin ito. Nakalimutan na yan ng treasurer natin, nakalimutan na yan ng budget committee. Pero hindi nakalimutan ni Lord yan. At yung resulta niyan, kasama ka dyan kung ano man ang magiging resulta niya. At gusto ko maintindihan natin dito bilang mga anak ng Diyos. Okay? Hindi magpapabaya ang Panginoon sa buhay mo. Kagaya nitong mga taga-Macedonian Christian. Despite of their, sinabi ni Pablo, extreme poverty, did we see in the words of Paul na itong mga Macedonian Christian na ito nagreklamo kay Paul na hindi kami makakapagbigay, Paul, kasi alam niyo naman yung buhay namin. Kami nga kulang kulang kami sa ganun Magbibigay pa ba kami? Yung church nga namin daig pa yung nasunugan Oh. Kaya siguro, hindi. Pero baligtad. Bakit? Sapagat ang totoong pagbibigay ay nagsisimula sa puso nila. Amen? Let us all stand up. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, gusto ko po maintindihan natin ngayon that the true Christian giving is not out of abundance. It's not out of obligation. It starts because the joy of God overflows in your life. It starts because you appreciate the grace that you receive from God. It starts because the Holy Spirit is working in your life. And the Holy Spirit is bringing forth the fruit. Ano yung fruit na yun? The fruit of love. So tandaan po natin, tayong mga mananampalataya, we can never ever love somebody unless you allow the grace of God to grow and grow and grow. Hindi po natural sa isang tao ang maging mapagmahal. Hindi po natural yan. Sabihin mo, hindi, natural ako, mapagmahal na tao. Doon lang sa taong gusto mong mahalin. Pero iharap ko sa iyo yung kaaway mo, sige. Yun nang gancho sa iyo, nang scam sa iharap ko, sige nga, mahalin mo. Hindi mo mamahalin, tama? So, wag mo sabihin sa aking mapagmahal ka talagang tao. But the true love will only occur in your life when you allow the grace of God to work in your life. Doon mo marirealize na, Lord, I'm not worthy, and yet you love me. I'm not worthy, and yet here you are, you're blessing me. I'm not worthy, and yet, Lord, you're using my life. That's understanding the grace of God. Through then, doon uusbong at mamumunga yon ng pag-ibig at concern mo rin sa iba. Okay? Gusto ko maintindihan natin dito, mga kapatid ko, doon din mamumunga yung iyong matidevelop yung iyong pusong magbigay. So here, in this text na binasa natin dito, Paul was not really concentrating on money. Para sa kanya, giving your money is secondary. Giving yourself is the priority.
if you will able to give yourself to God, you will be able to love others as well. So let us all lift our hands together now. We as people of God are not only bound to serve the Lord, but you see the result of the grace of God, of the result of the blessing that we have received from Him when we accepted Him as our personal Savior and Lord is the grace. At ang grace na yan, kinakailangan bumuhos, kinakailangan yan lumago, kinakailangan yan ma-enjoy natin. Araw-araw, parati mong titingnan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay. Araw-araw, i-appreciate mo siya. Sapagkat kung araw-araw nating makikita at isa-isahin yung mga maliliit at malalaking bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin, doon yayabong at doon mag-overflow ang joy sa puso natin. Lord, hindi ka pala talaga nagkulang. Thank you for the satisfaction. Thank you for the contentment that you're giving in my life. I'm happy, Lord, whatever you give me. I'm happy. E sa oras na ito, mga kapatid, as we are lifting our hands, let us now begin to offer ourselves. Panginoon, sa oras na ito, we thank you for your goodness. Thank you, Lord, because you have found us by your grace. And Lord, yes, dapat kaming nagbibigay. Hindi lamang ng pera, kung hindi ng aming galing, ng aming talento, ng aming paglilingkod. Pero Lord, salamat po sapagkat pinaunawa mo sa amin ng anumang bagay ang pwede naming ibigay should start, Lord God, by giving everything that we have in this life, in this body, Lord. And we thank you, Father God. Tinuruan mo kami ngayon sa pagbibigay. Now, our happiness is not in money. Our security is not in money. Our giving is not bound because of duty, but because, Lord, we know we are enjoying grace from you. And this grace overflows. Kaya sa oras na ito, Panginoon, marami pong salamat. Lord, marami kami naunawaan ngayon sa aming pagbibigay. Kagaya ng mga Corinthian Christians. Lord, hindi nasayang ang kanilang pagbibigay because, Lord, itinuwid mo ang kanilang pangunawa sa pagbibigay. Kaya, Panginoon, from now on, when we give, Father God, it should always be the result of our continuous surrender unto you, Lord. It's just the overflow, oh God, ng aming patuloy na pagsuko ng aming buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang kapasalamatan. Hallelujah, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon.